On the sands of Tahican Beach, young men sprint across the sand, boards in hand, timing their steps to meet the waves. Here, the ocean shapes the rhythm of everyday life and a port becomes an entry point into it. In this episode of Tayon, we spend time with a group of local skimboarders whose connection to the sea has grown into something more than just play. For years, this has been home for the members of Amihan sa Dahican Balud sa Paglaom Incorporated. They started back in the early 2000s as some of the first skimmers in the area, helping shape what would later become part of the town's identity. In the part of sa panahon in 2000, if you will back in 2000, naay some people from Davao City na-introduce ang skimboarding ato na time. So, yung gi-adapt lang na diri, nakita sa mga local with my co-founder na nag-start sa grupo, gi-adapt niya na pwede siya as a sports. Not only for, ito, may yung dili lang ang sports ato na time is basketball, volleyball, ana ba. So, mo ni siyang isa, ginatawag na mo so na isa, murag, kakaiba siya na sports ba. Kung gaduwa ka ni, mura kag naa sa laing nasod or laing country. So that is, mura siya o unique siya na sports ato na time. Kaya while nang imong gikwaan o resources o something na imong gikwaan is ang tubig, ang waves good ba. So 2008, pag abot na mo diri, we will started of establishing of the group. Kanang murag ma-establish na ang grupo as na murag ito ma-catch up into the people or sa amuang community na mapailaila gyud siya ngano mao ni amuang ganahan, mao ni amuang gusto o mao ni amuang sports is kakaiba siya sa lain kay kana na time man gud diyan people of community including in our community sa city murag dili nila appreciated kayo siya na event. Ano siya, ang gaduwa is mga foreigner lang man. Di man mo foreigner, di mo foreigner. Ayaw mo pagdula, Kaya pagto nila, that is expensive. Tuod, expensive siya. Kung wala kay board, di juga kaduwa pod. In the early days, skimboarding was simply a way to pass time, something shared between friends along the shore. But as the community grew, so did the possibilities. The sport originally started in Tanawan, Leyte after an American named Tim Garrett introduced it there. Local communities learned that it could become an established sport and even a source of income. They saw the same potential in Mati City. Pagkabasa na ako sa ilang history, pwede po siya i-apply. Kaya naman, sa tanan places in the Philippines, Dahican is siya pinakanindot in terms in skimboarding na spot. We have big waves, naapod type white sand. In all, nindot good siya para sa kuan. Like other places, like in other country, na po ingani na spot ba. So dili siya layo, dali pod siya i-promote sa mga gaduwa gid skim. And then we held event, we participate in other sa lugar. Then we'll back here, nag-meeting. We create another event na will host the event para kato mga player namo dili bitaw sila makuan, dili sila maingon na we'll stop na lang ani kay wala man tay makuha ana. So mi nagka-idea pwede man nato isa source of income pod nila kung magpa-eventa. From there, things really started to pick up. They began hosting more events, tourists started showing up, and local players traveled far to compete. Before long, the city started to take notice, and skimboarding became a part of Mati's future plans. So kanto pod nakita pod sa tourism na pwede po dahil siya stabilize tapos na-commercialize ang lugar. So mo to until na mga previous year ginasulod na mo sa annual na event sa Tibukan Mati para po itong mga locals, paminaw nila is sa source of income naman good. Like itong mga player na mo na
previous player. Kami po nag-boosting ana po sa ilang sarili na para maka-gain yun sila more. And then, di rin nagikan kay ang amuha mang game sa una, kung ato aning pat yun, kung wala tayo event about sa skimboarding, basig mamatay siya in the future. But this story moves beyond the ride. Over time, their presence along the coast began to take on a different role, one that extended past skimboarding and into the care of the shoreline itself. Coastal cleanups have become part of their daily routine. Under the heat of the sun, they move along the shore, gathering what the tide leaves behind. Not out of obligation, but out of choice. What started as a simple habit slowly turned into something more intentional. And while some left along the way, others arrived, drawn not just by the sport, but by the kind of life being built here. So nakoy amigo, di ingnan ko niya na adto tag dagat, tas dito sa amihan, magdula mig surf. So naganahan ko, pag adto na ako diriya, sige na magdula, naganahan ko, gusto na ako, diri na ako puyo. Tas diri namin nagpuyo ato, suko akong mama, di kuha ko diriya, tas simbalik niya pong ko diriya, kay nindot man kayo ang kinabuhi diri sa amihan. So mo to'y diri na ako nagpuyo. Naabot lang po ko diri tungod kay mama o kang mama Lola. Then si mama Lola ni kontak kay Kang Chong, which is si John Plaza, then together with Pedro Plaza, ihang igsuon. So nakita mi dito sa Davao, gidala mi niya diri sa amihan, sa dahikan. Antod na gipaila-ila ko niya sa iyang mga igsuon, sa mga bata diri sa dahikan, na ingon na niya ang ilahang sitwasyon diri, ingon na nila na sila sports diri na surfing o skimboarding. So naalang yun may mga quality na makita namo sila ba, interested ba ning bataan ni? Sayang ni siya ba? Makita manggod namo kung ang isa ka bata na interesado siya. Una-una, pagtanaw namo, masking dili pa siya diri nag-standby sa una na time, makita namo ba, yung pag-ingon namo na, balik ka ugma sa'yo. Nagid na siya, mubalik gid siya ba? And then, this the ruling pod namo, before ka mudula, kailangan ka muhakot og kuan, kaning bunot diri. Oh, ana siya, daghan kay na time mo nang unang strategy namo. Katong mga amihan boys sa una ng mga bata is sila ang nagpush ako na magdula ingon na ni, mag-try ani. Anto na sige na kog try, anto sige try. Anto nakabalo ko, naganahan ko. So matong ginamintin na nako siya na murag dili na nako na kuan kay wapatoy klase nga time. So ako siyang gihimo na siya nako sports, anto naganahan ko. Di na ko muundang sa kadlaw. Perminti na gyud na sa kadlaw. Kanang nindot kig kayo jud, kanang makaingon ko kag feeling nimo na murag pagsakay gani nimo sa board gani sa karang quats, gisabayan sa balod din. Murag og sa kuan pa, i-shout nimo ang imuhang pinaka-kuan gani, pinakakusog kay tungod sa kalipay. Kanindot kayo gyud ang kuan sa dahikan. For most of them, skimboarding was only the beginning. Staying meant learning a different kind of balance between time, responsibility, and the realities of daily life. Pag-abot ato na time, siyempre, namin na dili lang man atong activities, very good sa skimboarding. Kulaay po natong kinabuhi kung wala tay lain mga agendas. So, kato na time, namin na nagbantay na lang man ta diri sa dagat. So, kung kisa may naa diri, so, mo ni atong property. Mo na ba? Mo ni atong property. Gikan diri, hantod diha, mo na atong property. Wala tay himuon. Say sa buntag, ang rutina mo, say kag mata, mag-jogging. And then, mamunitag mga anything na destructive sa ato ang baybay. Mo na mo, ginaseveral, like ano mga wood, bunot, ano mga bukong, lubi, plastics. Ano ba? Mo na mo gina-collect sa una. So, kana mo ang ginatawag na pastime lang na ba? Wala may himuon. Pang pastime lang na muna. Antilantod, magabi mo na mo ginahimo. And then, sunod, nagsulod mo yung conservation. Nindot man gud diri agod kay
kuan lang adri, dula, kaon, limpyo, eskwela. Wala nang buhaton na madri ah. Tapos ngitag pawikan, mag-survey, mag-alaga sa mga pawikan. Sa pagbalansin ako sa akong pag-surfing, sa akong pagtudlo, sa mga kuan bisita, ikuan gyud mo sa imong time gyud na sa time karon nga buntag og pwede pala makatudlo sa morning hantod mga 7 kay ang klase namo kay 8 man. So hantod lang ko 7 magtudlo pag wala na ikuan, mag-prepare na ko para sa akong pag-eskwela din. Pag outline ako unya sa hapon, dapat ko magkuan na pod, mangita na pod customer na pod para mangita na pod og mga pangarta. Then ang roles pod nila diri kay kanang love one another. So magigugmay gyud ang kuan gyud sa grupo na dili mag-away. Ana ko pagka kuan sa ilang roles pod diri is bawal gyud kapag inom gyud pod. Kay isip pod ta na nagabalantay diri sa kuan pawikan sa diri sa syudad sa Mati. So maapektuhan. Kung gusto sila mag anhi, pwede ra sila mag dulog surf or mo impelog protekta sa pawikan, lipay-lipay lang. Unta na ang amihan mo tabangan sa mga turista sa paglimpyo sa baybay. Ug unta mo monitor ang pagkuha sa plastic. Appreciate po na mo ba na amo ang hago na magbunga po siya, at least mabunga lang yun siya. Life was saltwater and watching each other's backs until that wasn't enough. They realized staying in the Hikan meant finding a way to survive without leaving the beach behind. The story continues when Dayon returns. As the years passed and responsibilities grew, they faced a new reality. The ocean they loved was a sanctuary, but it wasn't always a steady source of survival. Mga previous year, hanto nagdako sila mo, yun ang ginasustain na mo sila ha. Kay in the source of income pod, like sa mua, wala man gud ko. Dili pod ko professional na ako'y ginadawat ato na time. Like my brother, tanan mi, wala. Kung amo alang resources una, amuhang pagkamaayo, they paid it gikan sa bisita pod. So like sa lessons, mga teaching, sa payment nila, like napagina sila pahabol, like ana ba, kung unsa ka kamaayo day, naagid siya changes sa imuha gyud. So daghay natabangan, adi pag-create na mo sa grupo, like kanang mga going to school, isa pod na, kay bawal ka mo standby diri kung wa kay himuon, kung dili, eskwela jud ka. Usay namang time pod, 6 months po na mo diri, wala gyud na siya ibalod. Mo nang ginatawag na struggle of life gyud na mo na. Pero man wala gyud mi source of income ana na time. There were days when the sea offered nothing. No shore breaks for the boards, and no visitors for the lessons. Yet in those moments of struggle, Pedro and the elders found a deeper mission, ensuring that the next generation never had to face those hardships alone. So di mi himig unang-una ba asa man ta mangitag income ana ba. So kami with sa mga elder, kauna-una pud mi asa na lang mang diskarte ana ba. Dito sa maayo dili sa dautan. So nahagay mga tao gyud na willing mutabang. Kung dili kanang willing mutabang na mingon sa inyong kaayo tungod sa inyong conservation effort diya. Mo sponsor gyud na sila, mohatag gyud sila. Pero dili padulong sa mua. Kung dili padulong atong mga bata pod. Mo na gipaskwela, sige atong eskwela palitag notebook, uniform para madesente ba kay amo ang gusto na kung unsa may stand nimo sa imong sarili itong bataa mo, kung unsa imo ang nasa imong classmate, amo nang will provide it. Kaya ako gikan gud kog orphanage, kung unsay wala sa mo ato na time, i-provide gyud na sa orphanage para magka-level mo sa inyong mga classmate. Ana ba, kung kini wa kay sapatos, magpahitag sapatos, mangita mig way yun na makapangita na sila og sapatos, sanina, ana ba. Nagpabilin ko kay tungod kaning maayo pod sila pod din kakuan po ko sa ilahang mga respeto pod ba.
sa isip sa isa na mong kuan diri ka grupo. So antod karon nagpabilin po ko diri nga magsuporta lang po nila po. Kaya kung makaluwag-luwag ang grupo, siyempre, mutabang po mi, anak siya ba. So, ako li, nakasabot man po sila. Napoy uban na, like, ni gikan diri, puli mo, appreciate po nila ba na they create another kwan po na mga grupo na ginagmay na makatabang po sa ilahang kwan, sa ilahang community. Over the years, paths have shifted. Some have chosen different directions, forming their own circles beyond the shore. But the work here continues, carried by those who remain and by those who continue to arrive. Sa daghan ni Tabang, hantod man karon pati kami naalaman mi in the part of the middle, wala man gid mi ni asenso. Offer na kay na sa mua ba kana makatabang bitaw mi. Lipay na pud kay na sa mua gid na makatabang mi ba. Ay tanan na ni success na niagi sa kana na programa, success pud namo na eh. Na-lesson yun ako diri is di na ako malimtan perminti is maghiusa gid mi diri tanan perminti jud. Ang dili ako malimtan sila na kanang magkuan sa isa't isa gyud. Then ug unsay ginaistorya mo pud ang makuan nimo sa tanan pod. Example sa kanang sa kuan sa pawikan o kana nami mga rules pud ana pod. So karon nga oras mga 6 to 7 ikaw mag-survey ana. Ang akong di malimtan kanang na sila ikuan sa kuha nga kanang ganahan lang pud ko na istoryahan lang ko nila. Na-appreciate gyud ako na siya gyud sa kanang like magtudlo ko kay malipay mo pud ko na makatudlo gani ko sa kanang like mga bata pa nako or ate pa nako or basta something mga magulang nako. Malipay gyud ko na makatudlo ko sila at least ang akong na-learn sa ilahan ni Pedro Winston Jun Plaza is para gyud gitudlo sa laing nga tao. Masking lahi tagnaong lahi tag mga apelyido pangalan na. Pero isa ra gyapon amo ang gusto eh. Isa ra gyapon among hilig. Mao ra gyud na siya nabutang na makaduwa, naapay bawod, limpyo ang palibot, makahatag taog tabang sa kinaiyahan. Ana ba isa ra gyud amo ang tumong eh. Ang pinaka the best value gyud ang kuan gyud kanang respeto ba. Siyempre naka-respeto sa imong sarili, respeto ka sa imong community, and then dili po nato kalimtan ng respeto. Unsa man gyud ta nagsugod kasi sa atong kinaiyahan, respeto gyud siya ba. Ano man maskin pag asa nimo ibutang ang imong sarili na makita jud kag dagat, ana ba? Like kanang sa mo kani mo man nga among ginatudlo sila ayaw gyud mo pag-abot sa isa ka lugar na dili atua nang magpataka ta og labay. Ana ba? Mao gyud na akong ingon sa inyo ha. Ayaw gyud nyo himua ang iyong kuan ba na for granted lang kayo. Na siyempre ibilin gyud atong respeto sa atong sarili, respeto sa imong isang katao ug sa kinaiyahan. Mao ra man gyud na kung naa gyud kay respeto sus the more mas daghan gyud mo respeto gyud sa imong. What endures isn't tied to a name or a single group. It lives in the routines passed down, in the small acts repeated each day, and in the people who choose to continue. In Dahican, the story has never belonged to just one set of hands. It moves, it changes, and it carries on. Every day begins with picking up what the tide leaves behind. Every day ends with the laughter and the joy of the waves. What started as a love for a sport has grown into a brotherhood and a home for those who once had none. Every life they touch carries forward a lesson in respect, in resilience, and in care. And as long as the waves keep rolling, they will keep riding them, teaching, inspiring, and leaving their mark, one board, one wave, and one life at a time.